So, kamusta mga ka-Streetwise, no? So, pag-usapan ngayon natin itong another budol project na propaganda ni dating Pangulong Duterte nung siya ay presidente pa. So, ito po ay regarding po sa mga pabahay. Okay. So, mga ka-Streetwise, no? Ah, ngayon lang kasi lumabas ito kaya nagulat po ako So, base po sa mga papakita ko sa inyo mga reference tsaka mga ebidensya, eh, 86% lang po pala yung natapos na housing project ni dating Pangulong Duterte. Kumbaga, ito yung gusto niyang gawin, 86% lang po yung natapos. Yung declared complete. Yun nga lang mga kababayan, no? Ngayon po, napag-alaman po ngayon natin na sa 86% po na yan, actually mataas yun yung 86% para sa akin. Pero, ang nakakagulat dito mga kababayan, may lumabas dito na video na may mga pabahay po si Digong, si Duterte, nung siya pa yung presidente, na na-declare po na complete. Yun nga lang, walang inidoro, walang pintuan, walang bintana, walang tiles, walang pintura. So paano i-declare na complete yung bahay at pinasok nila doon sa 86% na kumpleto, yun naman pala, hindi pala tapos yung bahay. So ibig sabihin nun, dinoktor po ng HUDDC, di ba yung ahensya nga po ng pabahay dito sa Pilipinas, nung panahon ni Duterte, para lang sabihin nila na meron silang nagawang 86%. So another panlolokot, pambubudol na naman po ito. Everything na ginawa po pala ni Duterte, propaganda. Okay. So pag-usapan ngayon natin yan, no? So ito, nakita ko tong balita na to noong 2017. Okay, sabi dito crisis under President Duterte's administration. Finish illustration for a primer on the housing crisis under President Duterte's administration with 467 billion pesos annual budget. So, ganyan po kalaki yung annual budget po ni dating Pangulong Duterte noong 2017. 467 billion. Okay. So, nagpatuloy po yan. So, ngayon, nung hinahalungkat ko nga po itong pangyayari po na to, may nakita po tayong balita dito. Nung June 14, 2022, ito yung bago po matapos yung termino ni Duterte. So sabi dito, no, government fails to attain 6-year housing target. So kumbaga meron silang target, ang nakuha lang nila dito, 86%. Ngayon, ang gusto kong malaman dito, dyan po sa 86% po na dinoktor nila, ilang porsyento ba talaga yung natapos? Para makuha natin yung narrative ng mga kababayan, ito yung content natin. So sabi dito, the government has failed to complete the 6-year housing project as only 86% has been accomplished during the term of President Duterte. Actually, para sa akin, mataas yun. 86% ulitin ko lang, mataas yun. Kasi minsan magta-target ka, may mga nangyaring may problema sa contractor, di ba? May problema sa sa ano sa daanan, may problema sa titulo. Yung 86% mataas po yun. Yun nga lang, dinoktor nga nila. So sabi dito as of end of 2021, the Development, Human Settlement and Urban Development DHSUD, no? Okay, said about 1.08 million house and lot units were produced and financed. So 1 million, okay? This is roughly 86% of the 1.26 million units targeted under the Philippine Development Plan 2016 to 2022. Okay. So ngayon mga ka-Streetwise, no, pakita ko sa inyo itong nag-trending na video ni Maki Pulido. Okay. So ito panoorin nyo to Sige. Wait, sige, okay. Ito, panoorin nyo to. Hindi ito ang unang housing project na sinita ng Reporter's Notebook. Hanggang ngayon, ang nakapagtataka, ganito pa rin ang klase ng mga housing project na inaabutan namin. Isa ito sa mga bahay na pwedeng paglipatan. At ayon dito sa nakuha namin housing project cost or housing package cost and monthly amortization, yung beneficiary magbabayad ng 499,653 sa loob ng 3 dekada.
October 2022, idineklarang completed ang housing project na ito. Ito, yung isang example ng housing unit na kanilang dineklarang completed. Yung pintura, ang basic coating lang. Ito naman, yung lababo, basag-basag yung mga tiles. At walang lababo. Ito yung CR. Dito sa CR, wala man lang toilet bowl. Ang kwento ng ilan sa mga nakausap nating residente dito, dahil ganito yung inabutan nilang unit, napilitan silang kumastos para matirhan agad at maayos yung housing unit na kanilang inabutan. O, di ba? So, itong mga babaeng ebidensya po ito. Actually, kung mapapanood nyo po yung buong episode po ng report po ni Maki Pulido, ganun po yung scenario po ng mga lumipat po ng bahay. So, magbabayad sila. Actually, medyo mababa lang, no? 500,000 in 3 decades. Medyo mababa po talaga yon. Yun nga lang, mga kababayan, ang problema dito is isa pala itong propaganda. Kasi 86% na sinasabi nila, walang pintuan, walang pintura, walang inidoro, walang lababo. So, ang mangyayari dito mga kababayan, pag lumipat po yung mga kababayan nating mga Pilipino, sila pa yung gagastos para magkaroon ng inidoro, ng kesame, di ba? So, nakuha nyo yung point. Dinoktor po. Also, actually, napansin ko na po talaga na ganito po talaga ang nangyari po nung Duterte presidency. Lahat ng sinasabing magandang ginawa ni Duterte, halos lahat po dyan is propaganda. Okay? So, tinaasan ang sweldo ng mga sundalo at mga polis, propaganda. Bakit? Siyempre, tinaasan mo lang yung sweldo ng sundalo at polis, wala ka naman pinagkuhanan ng pera. Actually, nakilang content na po tayo dyan. So, ang ginawa niya lang dito para makakuha siya ng simpatya sa mga kasundaluhan natin, tinaasan niya yung sweldo. Pero wala naman siyang pera para saan ito, kung saan ito kukunin. Di ba? So, madami yan eh. So, for example, yung Dolomite Beach, propaganda. So, bakit naging propaganda yung Dolomite Beach? Yung Dolomite Beach is isa itong pangtakip dun po sa malaking proyekto ng reclamation project ng Manila Bay. Propaganda. Di ba? Lahat na lang, war on drugs, propaganda. Oh. At ito nga po, itong pabahay po na to, propaganda. Especially itong build program. Ito, pakita ko sa inyo. Ito, nakilang content na ako dito pero gusto ko lang balikan eh. So sabi dito ito, nabalita ito noong April 27, 2022. Ito po nung bago po matapos ang termino ulit ni Duterte. So sabi dito, DPWH, 12 out of 119 build projects completed. Okay. So isipin nyo nanalo po ang isang Mark Villar. Di ba kasi Mark Villar kasi yung DPWH secretary nun eh. Nanalo si Mark Villar bilang senador. Di ba? Dahil dito sa 12 out of 119 na DPWH build project na natapos. At ang nakakatawa dito mga kababayan, no, base po dito sa report din po ng GMA News, sabi dito, transition to next admin. Meanwhile, as Dain said, a total of 88 of IFPs will be up to the next administration. So, ang ginawa dito, papel lang yung ginawa. Plano lang yung ginawa. Pinasa ito kay PBBM. O, 88 na proyekto. Hindi nasimulan. Oh, to continue which include big ticket projects such as Metro Manila Subway Project na alam naman po natin na nakadiskarte po si PBBM dito na ang magpopondo nga po dito sa subway project po ng Maynila is yung Japan. Di ba? 6 na taon na presidente si Digong, di ba? Walang pondo ito kundi nakipag-partnership pa si PBBM sa Japan. So, nakadino dapat ang credit dito? Doon sa gumawa ng plano o doon sa nagpondo? Gumawa ng diskarte para mapondohan yung proyekto. At yung malupit dito, yung iniiyak-iyak ni Sara Duterte, no, na Mindanao Railway Project. Di ba? So, tapos North-South Commuter Railway Project. So, yung Mindanao Railway Project, mga kababayan, di isang semento, wala pong nagawa dyan. 2016 mga kababayan, isa ito sa mga pinangako ni Duterte, yung Mindanao Railway Project. Yun nga lang mga kababayan, nakipag-partnership po siya sa China
And eventually, nag-turn down po yung China. Oh, so ibig sabihin nun mga kababayan, plano, sinama nila sa build, 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 ni isang semento, walang nagawa, naging parte ng propaganda. Propaganda lang po talaga yung build, build, build. 119, 12 lang yung natapos. Tapos yung 88, plano lang, pinasa lang kay PBBM. Ay, Diyos ko, mga kababayan, kung kayong mga bobong mga DDS, no, ito po yung mga sinasabi ko sa inyo. Di ba? Ako napansin ko yung mga DDS vlogger eh. Ang content lang nila, purihin, sambahin, dasalan ang mga Duterte. Eh samantalang kaming mga pro-BBM vlogger, kaming mga pro-admin vlogger, halos lahat kami, pag nagko-content kami, may reference. Pansin nyo yan. Pansinin nyo yan. Di ba? May reference. May binabasang news article. Nagre-research. Di ba? Samantalang itong mga DDS vlogger, sambahin lang natin si Digong. Di ba? So kahit mali-mali na sinasabi ng mga DDS vlogger, lulunukin na lang ito ng mga bobong DDS supporter, ng mga Duterte supporter, lulunukin na lang nila to kasi ang content, sambahin si Duterte. So napakababaw. Di ba? At kahit po na, ito kita nyo may video pa yung GMA News na talagang ito po ay propaganda po talaga. Isipin nyo bahay, dineclare na complete, walang inidoro, walang kesame, walang bintana, walang lababo. Paano magiging kompleto yun? Di ba? Eh baka nga bahay ng baboy, baka hindi pa makapasa yung bahay na yun. Actually, nakakalungkot lang, no? Kasi may mga Duterte supporter pa rin na naniniwala dito sa propaganda. Kasi mga kababayan, ang mga tao naniniwala sa propaganda, di ba? Mga walang bait sa sarili po yan. Kasi alam naman po natin yung propaganda, ito po ay isang sabi-sabi lang. Di ba? Ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Oh, ayan po ang mga Duterte fanatics. So yun mga ka-streetwise, so mixing content lang po ito. No? So kayo po dyan, anong masasabi nyo nga po dito sa bulok na housing project at build, build, build program na propaganda ni dating Pangulong Duterte? So, kayo ba, no, naniwala din ba kayo dito sa mga propaganda ni Duterte at ngayon ay naniwanagan din po kayo? Ayun. So, comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At yan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.